Welcome back, JA. Ready ka na sa next lesson natin? Ready. Yes? Okay. So, pero before we start, recap lang muna tayo dun sa mga past or previous lessons natin, no? So, previous lessons natin is about the foundational work, yung media plan, natapos din natin yung customer journey, tsaka ICP, yung audience, customer persona natin. Ngayon, andito na tayo sa technical part, yung tinatanong mo dati, no? So, Yes. ready na tayo to get our feet wet. Ang gagawin natin today is magki-keyword research tayo for a particular, yung specific service na ipopromote natin. And Dante's online music lesson, yung specific service nila which is guitar lesson. So, gagamitin natin yung keyword planner ng Google para ma-identify anong mga keywords ang gagamitin natin. Isa-segment natin yung mga keywords na yon based on top of the funnel, middle, and bottom of the funnel. Okay? So, nandito na ako sa keyword planner. So, para makapunta dito, no, login lang sa ads.google.com, yung sa mga past lessons natin, nag-sign up tayo sa new account. So, yung keyword planner, makikita mo siya dun sa tools and settings. Tools and settings, and then keyword planner. Yan. So, pag nasa keyword planner ka na, so, yung ibang students siguro natin nakapag-set up na or nakita nito sa YouTube or somewhere na minsan, depende kung nasa ang country ka, may pangatlo dito. Hindi ko alam kung beta pa yun or what. Kasi sa ibang account namin, merong third option dito wherein you can group your keywords into themes na agad. Pero itong account na to kasi nasa Philippines, so I think wala pa siyang access to it. Alright. So, dito sa keyword planner, based from experience lang to nung bago ako sa Google Ads, hindi ko masyadong alam gamitin yung keyword planner. Ay, yung maximum na ginagamit ko na sa kanya is pang hanap lang ng keyword, pero hindi ko talaga nakuha yung maximum potential niya. Pero ngayon na matagal na ako, tsaka yung team ko na nagra-run ng Google Ads 7 years na, ang keyword planner para siyang part ng daily optimization namin in checking keywords or yung mga trends, gano'n. Okay, so tama ng kwento. Punta na tayo dito sa screen ko. So kung nandito ka na sa keyword planner, so ang unang gagawin natin is yung discover new keywords. So may dalawang tab. Start with keywords or start with a website. Typically, pagka bago yung, assume natin na bagong client to, pagka bago yung client, unang ginagawa namin, kukunin namin yung URL ng website. Pero for this one, specific landing page yung kukunin natin. And then, pupunta ako dito sa start with a website. Bakit start with the website? Kasi gusto kong makita ano yung mga keywords na nandun sa website. Kasi may effect din yun para sa magiging success ng campaign. So, lagay lang natin dito. So, may option ka. Either i-read niya yung root or yung entire website, or i-read lang niya, or i-scan lang niya yung specific URL na binigay ko. Para dito, yung specific URL lang ang i-scan ko. Pero, kung ang pinopromote mo is the entire service for this one, like music lesson, so most likely, entire website ako. Pero since specific service, so dito, gusto ko lang makita ano yung mga keywords dito sa landing page na to. So, pag nalagay mo na yun, so get results lang. Tapos, dito sa ito ginagamit din namin to para tingnan yung competitor keywords. Yun, say for example, alam ko ito yung landing page ng competitor, ito yung website niya. Ginagamit din namin para makita ano yung mga keywords doon sa website. Iba pa yun doon sa ano yung mga keywords na binibid niya sa Google Ads. Tinitingnan lang natin dito ano yung mga keywords nandun sa landing page, nandun sa website. Kasi may effect yun sa keyword quality score. Medyo advanced na topic na yun, so hindi muna natin touch. Bine-mention ko lang bakit ko gustong makita, bakit kasama sa SOP namin when we're building a campaign to check yung mga keywords.